kumain lang kami konti sa McDonald's. Punta tayo ngayon sa... Saan nga tayo punta? North Carolina? North Carolina, sa Asheville. Matapos lang namin bumiyahe. It's about 3 hours galing Atlanta. Dito kami ngayon sa may Comfort Suites. Dito na kami sa hotel room namin. Okay naman, merong 2 beds para sa amin. And pagkatapos ito, pupunta kami ng downtown. First impression sa North Carolina, parang lahat, hindi siya ganun ka-diverse katulad ng Atlanta. Ang mga tao dito is mostly mga white. Nakikita ako na mga African Americans, konting Hispanics, very very little Asians. Siguro kami, tapos siguro mga 2 pamilya, but most of them here are white. So baka dun sa lugar na pinuntahan namin. Alis muna tayo, ikutin natin yung downtown North Carolina sa Asheville. Sa downtown nila, I think mas marami ng diversity, pero mostly mga puti din. Kami nakakain sa Whole Donuts. Sarado na agad. Malungkot tuloy si Juno. Malungkot ka, nak? Uwi na tayo ulit sa hotel. Ayan, si Aljur kumakanta. Grabe. Hanggang dito sa Amerika, men. So, just a little update sa buhay namin dito, kasi parang isang taon ako hindi nakapag video about sa buhay namin sa Atlanta. No? Dito kami sa North Carolina, tapos ang vlog ko tungkol sa Atlanta. Okay naman. Yung anak namin high school na. Cost of living, siguro, ewan ko, pakiramdam namin medyo tumaas yung presyo ng mga bilihin, siguro dahil sa inflation, pero hindi naman ganun kalala, pero hindi din ganun kaganda katulad ng dati, pero hindi pa din masama. Gas price is still the same. Mga minsan 2.6, minsan 2.8, pero nandun lang sa range na yon. Tapos patapos na yung contract ng misis ko sa hospital niya, konting buwan na lang matatapos na. Ngayon ang question is, ilipat ba kami ng state o mag-stay kami dito sa Atlanta? Daming factors kasi kung bakit nag-iisip kami kung lilipat kami o hindi. Kasi dito kung saan kami nakatira sa Atlanta, meron ng halos kompleto na kasi. Kumbaga kung ano yung kailangan mo, meron kayong church, meron kayong Filipino food, meron kayong Asian food doon na available. Halos lahat nandun na din tapos malalapit lang. I guess the main concern sa amin is
katulad pa din ng dati is yung bahay. Gusto namin yung lugar namin ngayon, pero kapag bumili na kami ng bahay, yung lugar namin ngayon sobrang mahal. So, kailangan naming lumayo kung nasan kami ngayon. Sa ngayon kasi hindi pa naman namin talaga siya naiisip pa na bumili agad-agad. Kasi pakiramdam namin hindi pa kami ready. Hindi dahil sa wala kaming ipon o ano, pero kasi ang inuuna namin is yung investment for retirement. And naisip namin na pag kami nagkaroon ng bahay, which is, let's say kaya naman, bili ng bahay, yung gastos after mong makakuha ng bahay, maintenance, and yung mga insurance, yung tax, property tax, pag bumili kami agad, pakiramdam namin, the only thing that we will gain is yung title o yung pakiramdam na meron kaming bahay. Don't get me wrong, may mga kaibigan kami na merong bahay and we're really happy for them. Siguro na napag-isipan naman nila lahat yan, ready sila and everything. Pero sa amin kasi, sa pamilya namin, pakiramdam namin, hindi pa kami ready. Pero gusto namin magkaroon ng bahay. We just want to make sure na pag kami nagkaroon ng bahay, hindi lang monthly mortgage payment yung kinakalculate namin, pero pati yung mga emergency repairs, yung mga tinatawag nila na phantom cost o yung mga bagay na hindi mo nakikita agad pagka bumili ka ng bahay, which is yung emergency repairs, maintenance, yung appliances na kailangan mong bilhin. And sa ngayon, convenient pa sa amin yung mag-rent. And eventually, sana magkaroon din kami ng bahay dito, pero I guess not right now. Kasi yung goal namin o yung tinatawag na rich life namin pag kami tumanda na is hindi pa nag-a-align sa pagkuha ng bahay sa ngayon. Yun nga, sinasabi din yan ng iba na kumuha ka ng bahay ngayon kasi may bebenta mo naman siya afterwards. Kumbaga parang think of it as an investment. Pinag-isipan din namin maigi yan. Ang iniisip kasi namin, yes, that's true. Malaki yung presyo ng bahay, at least sa sayo na. Pero siguro kung ititreat ko lang din yung bahay o ititreat lang din namin yung bahay as investment, mas maganda na sa ibang bagay ko na lang siya dalhin, like Roth IRA or yung 401k. Mas maganda na punuin na lang namin muna siya. Mas malaki, tingin ko mas malaki yung kikitain namin in the long run. Yun.